Eto, sandali lang po ito. Pakinggan nyo. The 1930s were a dark time in Europe. The Nazi Party steadily moving toward the final solution of what they called their Jewish problem. Stormtroopers swept across Germany and Austria, burning synagogues, smashing and looting Jewish businesses. Jewish families quit their jobs, packed up their belongings, and fled for their lives. Many, even most, found there was nowhere to go. Nation after nation closed their borders. On the other side of the world, however, one nation opened its doors. More than 1,000 people attended a rally in Manila saying that Hitler had violated the inherent right of every man to freedom, life, and the pursuit of happiness. And to newly elected President Manuel Quezon, it was not a question of whether his country would help, but why other nations did not. Other countries perhaps did not think it that important. I don't presume to say. But I know that Dad had the moral courage to do it because he believed in the sanctity of human life and the right of people to live life as they believe they should. President Quezon showed the highest cards when he said simply, "It's the right thing to do." In the end, a deal made over poker, bourbon, and cigars would mean escape for over 1,300 European Jews. Most Filipinos are familiar with Schindler's List. Very few Filipinos know that Quezon was in his own way a kind of Schindler. Saying that the Filipinos would be glad that when the time of need came, their country was willing to extend a hand of welcome, Quezon opened his country and even a portion of Marikina, his private estate, to the desperate refugees. And the second mail, we got an announcement, a letter that said you've been accepted for a position in the Philippines. We went to the Kita nyo, mahigit na 1,300 Hudyo ang pinapasok ni Presidente Quezon sa Maynila noong 1930, bago ang Second World War. Kaya may nakarating na lahing Hudyo dito sa Pilipinas. Tayo pong mga Pilipino, halo-halo na tayo ngayon. Meron tayong lahing Hapon, meron tayong lahing Malaysian, meron tayong lahing Chinese, meron tayong lahing Amerika, meron tayong lahing Hudyo. Kung ano-ano na po ang pinag-ugatan natin. Ang punto ko, mga kapatid, ngayong ating henerasyon, kung saan man tayo nanggaling na lahi, meron pong utos ang Diyos, hanapin siya ng tao upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap siya at siya'y masumpungan, bagaman di siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay masusumpungan natin kung hahanapin natin. Pero kung tayo ay hindi naghahanap ng Diyos, malayo siya sa atin. Malapit lang naman siya doon sa mga naghahanap sa Kanya. Hindi niya sila papahirapan. Masusumpungan nila siya dahil pagka hinahanap mo siya, malapit siya. Pero pagka hindi ka naghahanap ng Diyos, malayo ka . Basahin natin ang 2, kapatid na Daniel. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, merong mga tao, kagaya ng mga taga-Efeso nung araw, nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Merong mga tao malayo sa Diyos . Tapos sa 13, Datapwat ngayon kay Kristo Jesus,
kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nung panahon na yon, nalalayo kayo. Ngayon, dahil kay Kristo, ay nalapit na kayo. Kaya alam nyo mga kapatid, meron talagang obligasyon tayong hanapin ng Diyos at mapalapit tayo sa Diyos. At kung nagnanasa kayo ngayon na bumalik, maganda pong senyal yon. Magandang palatandaan mga kapatid, na may umaakay na Diyos sa inyo. Baka nararamdaman nyo, gusto kong pumunta uli, gusto ko uling makinig. Gawa ng Diyos yun. Mahalagahin nyo po yun, mga kapatid. Yung magnasa kayo na bumalik, makinig ng kanyang salita, pag nanasa yun na galing sa Diyos. Ngayon, pag nakita naman ni Satanas na may nasa kayo, bumalik, makinig, ang gagawin naman ni Satanas, aalisin yung pagnanasa. Lalagyan kayo ng hadlang, baka maaari magalit ang asawa mo, tatay mo, nanay mo, aawayin ka, ganon. Marami na kaming karanasan, kaya alam kong sabihin yan. Pinibigyan ko lang agad kayo ng paunang sabi para matuto po kayong mag-analyze ng mga pangyayari. Tandaan nyo, dalawang bagay po ang umiiral sa mundo, masama at saka ang mabuti. Ang mabuti dapat manaig sa